ano ba yung agreement namin ni Chamame? Ano ba yung... Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo! Hello po mga kababayan ko! Kumusta po ang bawat isa? Nilubayan ko ang paghahalaman dahil ako ay pagod na pagod. Napagod agad. Ba't ganon? So, eto yung mga tambak namin dito. Pambihira. Asan ang nangyari? Bakit ganoon? Anong nangyari? So, eto po mga amigo. Ang ating nilubayan ko. Dito ko inaano yung van. Dito muna. Kasi nga po ay mas safe dito. Kayang-kaya ko na siya i-drive mga amigo, hindi kagaya dati. Naglubay ako sa pagtatanim. So break time ngayon at eto, gusto ko talaga yung mga halaman ganyan, oh. Kagandahan ako. Cheryl! Pengkamyas! Joke lang. Penging mangga. Alam mo na, nakatutuwa ako. Tingnan mo yung tiles, kahit na yung sobra, nagamit namin dito. Diba? Nagamit namin dito. So, nandito pa rin tayo sa ating pinapagawang house at linis time tayo. Kahit anong linis ko talaga wala. Pakahirap. Maalikabok pa rin siya. So, hanggat may gumagawa talaga. Ngayon, ginagawa po yung mga salamin. Meron pang mga inaayos. Naglalagay sila ng silicone. Silicone ba tawag doon? O ayan, inayos naman nila. Oh, maganda na siya. 'Di ba mga amigo? Sobrang salamin lang 'yan. Maganda yung kinabit na salamin ni Kuya Marvin, tsaka ni Kuya Makmak dito. Oh, hindi man siya magkakamuka. Pero kasi maliliit lang, sayang din naman. Opo, sayang. Kaya sabi ko okay na 'yon. Doon lang naman din. So, actually, isang araw nakatulog ako dito, pinaandar ko yung aircon, gumana naman siya. So, ayan. Ito ginagawa ni... Nanonood si Kuya Belgian. So, kami lang po ang tao dito at ang mga bata po ay merong online class. Online class mga amigo. So, ang talagang inaantay natin dito yung pagkakabit ng kurtina. Kaso, tinahi pa lang yata yung kurtina. Gusto ko sabi ko, ayokong ipatanggal to. Gusto kong patanggal sana kasi nakakapangit. Ito may mga gas. Kaso, iniisip ko naman, kapag hindi tinanggal, ang pangit. Oo, pagka ganyan, kaya kailangan, pag nalagyan siya ng blinds kasi ilalagay dyan. Pero alam niyo mga amigo, hindi siya dito sa loob, hindi mainit. Sa taas, medyo. Pero, ang ganda pala pagka ganyang high ceiling. Hindi siya masyadong mainit. Ayan po, kahit nga hindi nga siya aircon dyan eh. Ganun po mga amigo. So, ayan na po yung natapos natin at abangan po natin dito yung kusang nagbubukas at kusang nagsasaradong kortina. Yun po mga amigo, ang ating aabangan. So, dito ko muna nilagay. Tatanim ko to. Dito ko muna siya nilagay pero magtatanim ako dito, lagi ako ng halaman dito. Meron ako nakitang halaman na bagay po dito para sa indoor natin. Para maganda siyang tingnan, di ba? Ganun po mga amigo. Tapos itong aircon, sabi ko kay Jason, magpapakabit ako ng solar. Kaso nga lang, ang gusto ko, ang gagana lang ito. Ito lang yung magagamit sa solar at saka yung sa taas. Alam niyo kung bakit? Kasi napakamahal po ng kuryente. Hindi nyo po kakayanin pagka nalaman nyo po yung bill ng kuryente ko. Yes po mga amigo. Ay nako, sabi ko, napaano na lang ako. Sabi ko na lang, lubayan na. Opo, lubayan na mga amigo. Sobrang mahal ng kuryente. Opo. Si Kakay Velasquez, kay kapatid ni Regine Velasquez, lang yung binayaran niya, 94,000. Hindi naman commercial bahay po, pero 94,000 yung binayaran. Siyempre siguro, wala siyang solar. Kaya nga ako, gusto kong mag-invest ng solar kahit na ang pagganahin lang, 2 aircon, yung sa taas saka sa baba, 3 horsepower kasi yon. Tapos ito, 5 5T. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin T na yun. So, ganun po mga amigo. And then, mamayang hapon maglilinis kami dito para at least
malagyan ko na ng halaman at gusto ko talaga maglagay ng lamesa dito para po tambayan. Yun po. And then ayan, nalagyan na naman na, ayos naman na siya. Yung ating plant box at unti-unti gaganda rin po yan mga amigo. Yon. Kulang talaga, cabinet na lang po ang kulang mga amigo. At tapos na po yung ating pinapagawang house. At syempre mga pintuan. Yes po. Wala pa siyang mga pintuan. Kaya lang, sabi ko nga po, gusto ko maglagay ng pintuan dito. Gusto ko salamin talaga. Bakit salamin? Yun po ang gamit namin sa may bahay, salamin po. At hindi ako nagkamali sa pinakabit kong salamin doon sa mga kwarto sa taas sa amin. At sabi ko nga po mga amigo, maganda siya. Maganda siya tapos yung space po niya. So, yun pala, aabangan nyo rin po yun pag nagpakabit po tayo ng mga pintuan na salamin dito. Ganun po. And then, yes po mga amigo, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sa pagbabalik, sa pagbabalik po mga amigo, sabi po nila Misma at saka ni Amir, ano ba talaga nag-iusapan namin ni Chamame? Usapan namin ni Chamame. Ano ba yung agreement namin ni Chamame? Ano ba yung bakit ba babalik pa sila Chamame dito? Bakit ba pupunta pa si Chamame dito? Pwede naman na hindi siya magpunta. So, ganito po yan, i-explain ko sa inyo ang lahat-lahat mga amigo para po maunawaan ninyo. So, agreement namin ni Chamame, ang sabi niya sa akin, Raul, pinagkakatiwala ko na sa iyo yung mga anak ko at alam ko na mapapabuti siya sa iyo. And then, sabi ko, Chamame, okay ba sa iyo na yung mga anak mo na sa akin at ako ang bahalang maging guardian? Sabi niya, oo. Okay ba sa iyo na ikaw ay babalik sa Equatorial Guinea para Actually, pwede naman kasi talagang lahat sila ay bumalik dito. Ngunit subalit datapwat ay sa puso ko ay maghinay-hinay. Sa isip at puso ko dapat po maghinay-hinay. At sabi ko sa kanya, yung responsibility nga pwede naman punta si Sophie dito, si Alima dito, lahat naman sila punta dito. Pero po mga amigo, yung responsibility na tinatawag na sabi ko maghinay-hinay muna for the meantime ay kung sino po yung talagang pupwede rito, yun muna. At gusto ko nga si Misma, si Amir ay makarating din sa Pilipinas para magpatuloy sa pag-aaral. At sabi ko sa kanya, di ba ako marunong magkakaroon ng problema sa mga bata na yan, ganyan. Sabi niya, wala naman problema basta kasi na-experience nila yung hirap doon sa bansa na yon. Na nung pagbabalik, syempre, iba kasi Kaya hindi naman papayag si Chamame na pumunta sila dito sa Pilipinas. Hindi papayag si Chamame na yung parang walang mangyayari sa life nila doon. Kasi alam niya na yung resulta ng pag-uwi nila. So, agreement namin niya ay ayun, ako ang magiging guardian and then pwede siyang pumunta sa Pilipinas, magpabakasyon lang, pero mag-stay pa rin siya. And then, syempre, ang sabi ko sa kanya, i-enjoy niya muna yung ginagawa niya doon at ipagpatuloy yung mga project na dapat tapusin. Yun. And then, sa totoo lang kasi, pwede naman kasi lahat sila. Kaya nga, like kong sinasabi, yung kung ano lang yung kaya ko na responsibilidad. Kasi kung si Misma at saka si Amir pumunta rin sa Pilipinas, mga amigo, parang ano lang po yun, parang, ito pa sabi ni Chamame, wala naman problema kahit sa public mong pag-aralin, kahit saan mo siyang pag-aralin, okay lang sa amin, basta sa Pilipinas. Ganun. So, meaning to say, mga amigo, na handa na po siya na ipagkatiwala sa akin yung mga bata. So, ang mga pinag-usapan namin is, ano ang gagawin? Diba? Anong gagawin? So, meron pa kaming hindi nadidiscuss, meron pa akong hindi nadidiscuss sa kanya about po sa pagpunta ng mga bata dito sa Pilipinas. Ang alam ko po kasi mga amigo hanggang ngayon may klase pa sila. Pero hindi ako sure kasi 1 week na kaming hindi nakakapag-usap ni Chamame at yung last time kasi ng pag-uusap namin, yun nga yung about sa kung ano yung gagawin. So basta ang agreement lang naman doon is yung usapan namin agreement ba tawag doon? Parang kasunduan
parang kung ano lang yung pinag-meeting kasi namin, pinag-usapan namin kung paano gagawin. Eh, ang sabi nga ng iba, di ba, na pwede yung lahat bumalik, ganyan. Iba na po kasi ngayon, mga amigo. Kaya nga, siya din naman nagsasabi na, Ruel, yung ticket ang inaano niya, syempre, yung presyo ng ticket, o magkano, syempre mahal, o yung pagbalik dito. Kumbaga, ako rin yung iniisip ni Chamame na paano ba, di ba? Paano ang gagawin? Yung ticket nga, sa kanya walang problema. Pero ang pinaka magandang pag-uusap namin mga amigo is meron na siyang tiwala sa akin o meron siyang tiwala sa akin pag na makasama ko yung anak niya na pupunta dito sa Pilipinas. So pinagpe-pray ko na nawa maging okay kasi ang tanong kung si Alimat Sophie ba pupunta sa Pilipinas, ay nako po, hindi ko po masagot yan mga amigo, pero ang sabi kasi ni Chamame sa Pilipinas, gusto ko na mawala o tumanda sa Pilipinas. So yun ang sabi niya, kasama tayo. Yun ang sabi niya. So yun po mga amigo, marami na kami pinagdaanan sa yung pakikipagkaibigan ko kay Chamame. Marami na akong experience na kung saan merong samaan ng loob, ganyan. Pero lahat na yun nag-heal, lahat na naging okay. At maraming salamat kasi marami akong natutunan sa lahat ng mga Aprikano na tinulungan ko. So, yun po mga amigo. But still, naniniwala ako na merong second chance talaga. Na dapat ang bawat isa ay magkaroon ng second chance. Ganun po mga amigo. So ano man yung kasunduan o agreement namin ni Chamame ay naway maging okay na ang lahat sa pagbabalik po ng mga bata. Diba? Yung maging okay na ang lahat sa pagbabalik ng mga bata. At syempre, masaya naman din kasama si Chamame. Yun nga lang po, sigurado meron na siyang natutunan sa buhay niya nung bumalik siya doon. So, ang huling usap namin natatandaan ko nung nasa airport, sabi niya babalik at babalik ako. Sabi niya gano'n. So, that time parang ang pagkakamali ko ay yung ura-urada pagbili ng ticket na dapat pala ay kahit nasabi yung pinabibili ng ticket pabalik doon, dapat nag-isip muna yung hinayaan ko muna na mag-isip ang bawat isa, ganyan. So, yun. Pero parang that time na parang ano niya nang bumili yung sa pagbili ng ticket Pero yung pamabi ko, basta ang obligasyon na iti-take ko lang or kukunin ko lang yung responsibility kay Misma at kay Amir. Yun lang po mga amigo. So pinagpe-pray ko ang lahat mga amigo. Pinagpe-pray ko na maging okay ang lahat mga amigo. So hindi natin alam kung kailan pa makakabalik, pero yun po yung kasunduan na napag-usapan namin ni Chamame. So ulitin ko mga amigo na buo ang tiwala sa akin ni Chamame dahil walang nanay na ipagkakatiwala ang kanyang mga anak sa isang tao nung wala siya tiwala. So yun po mga amigo, at pag-pray natin ang lahat. So welcome back Chamame, welcome back Misma Amir dito sa Pilipinas, at I pray na maging okay ang lahat. Sino excited na pumunta si Chamame at mga bata dito sa Pilipinas? Taas ang kamay! So thank you so much po mga amigo at God bless po. Siyempre maraming magre-react dyan. So abangan ko po ang inyong mga komentaryo. Bye bye! Kapagpalang umaga po sa ating lahat.